pakibalik mo nga yung sinabi niya. Oo. Binago nila eh. Oh. Kung ganoon, pwede naman palang baguhin yung konstitusyon. Oh. Baguhin na natin ngayon. Ayan. Charter change pala Oh. ang pinakalundo ng kanyang mga sinasabi ngayon. Ayun. Kasi yan nga, oh. Oh, conduct, oh, introducing the rules of corpus palo, yan, oh. Legislative branch, etc., etc., judicial legislation daw. Malinaw na ang ginawa ng kataas-taasang hukuma na isang judicial legislation. At kaugnay niya sa Tagalog. Ito, pakinggan natin yung isa ng sinabi. Oh. Meron siyang sote, ha? Pakinggan natin yung isa pa niya sinabi. Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga, it will take years mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pagka ganyan ang usapan, payag na ako. Pagka ganyan ang usapan, payag na ako. Ano yung sinasabi niya? Yung Constitutional Assembly o yung CONCON o pagbabago ng saligang batas. Charter change So tayo magkakaroon ngayon ng initiative na baguhin ang saligang batas, and therefore, I conclude na ito ang kanya talagang isinusulo kung Ayan, bakit niya motibo. binanggit yan. ganon. Oo, tsa-tsa. Para baguhin. Ano mangyayari? Di ko anong mapagkasunduan nila doon, di ba? Nga, no. Tapos, ang matindi pa, sinuportahan yan. Alam mo ba kung sino? Sino? May sumuporta dyan, pare ko. Hindi ka ba bibig? Nakakagulat yan. Dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Boyeng Rimulya, yun ang kanilang target ngayon. Naku po. Mukhang may nakikita daw sila na cha-cha-cha, si Letty Ramos siya. Cha-cha-cha.